meron tayong tinatawag na schema disconfirmation. Ito ay nangyayari sa mga observers. Katulad natin, ino-observe natin ang behavior ng mga taong involved dito. Dito, kay Melvin Matibag. O ito. A psychological process where new information or experiences contradict an individual's existing schema. Ha? Tingnan nyo ha? A psychological process where may bagong information na makapag-cause ng parang masasabi nating contradiction sa mga obserbasyon natin sa mga pagkakaalam natin na eskema ni Matibag. Ano-ano ito? Okay, balikan natin yung mga nangyayari mga ka-learners. Again, ang skema natin kay Matibag, focus sa mission, naniniwalang valid yung arrest warrant kasi ito, interview niya dito kay Carmina. Malakas ang ito, sabi ni Kamay na Bakal, malakas ang loob. Talaga kasi mission niya, trabaho niya ito. Iniisip niya lahat ng ginagawa niya dito ay legal, sangayon sa batas, at ito nga, enforcing agency siya, NBI director siya. So kailangan niya gawin lahat. Okay? Dito, ayan, pinakita ko sa ayang interview na yan na video kay Carmina, ni isa mga ka-learners, tinignan ko yan, walang information regarding fellowship dito. Wala siyang na-mention. Mention lang niya dito, magmi-meeting ulit sila ng mga ahensyang involved dito. Yan lang yung sabi niya, magmi-meeting. Hindi natin alam tungkol saan, o anong gagawin. Pero yun nga, sabi ko, kahit may agreement pa yan sila kay Senate President, posibleng hindi yan tutupad kasi focus yan sa mission. Parte yan ng entrapment, mga ka-learners. Posibleng entrapment yan. Kasi trabaho nila yan eh. Kahit sabihin natin naluloko siya, parte yan ng entrapment. Ganun talaga. May mga ganyan talaga ka-learners. Ang nangyari lang dito, na ito ang feeling ko, nagkakaroon dito ng schema disconfirmation. Itong sinasabi niya dito. Pakinggan natin Ayan. May gilid ng ABS yun eh. Pero you are on stand down. Nasa ito. Sa Senado. Wala po. Wala kami. We are on stand down because that's the instruction. Sequoia Hotel, dyan lang sa may gilid ng ABS yun eh. Pero you are on stand down. Wait, Director, ang order sa inyo, stand down. So, sino nag-order sa inyo na stand down? Kumbaga, wag pumasok sa Senado. Ano yung order? Sino nagbigay ng order na stand down? Teka, nag-freeze lang si Director Mating. Lapit lang niya, pwede naman siya. Una po, Ma'am Karen, ganito, no? May agreement kami ni Senator Alan, hindi kami papasok. So, stand up muna yun. At the same time, hanggat wala pong order from sa ordination po with all the agencies involved, hindi po kami mag-i-effect ng arrest. Kaya wala po kami ngayon doon. Ito po ngayon, makita nyo, ito yung stage. Ayan, may mga gitara pa. Ayan po yung mga officers na regional directors. Director, sorry si Tony Velasquez po ito. Sino po yung mga kasama ni Zian Ambrosio kanina? NBI yun, oo. O tao niya yun, di ba? Kasama niya, kanina pa po yun, maaga yun. Ayan mga ka-learners, di ba? Sabi dito, nag-fellowship daw sila. Wala sila doon. Okay? So dito, again, ito yung nafe-feel ko kasi dito sa rason ni Matibag. Kasi tayo yung mga observers makaka-experience ng schema disconfirmation mga ka-learners. Ibig sabihin, yung sinasabi ni Matibag dito, yung pinapakita dito na stage, may backdraft pa, may piano pa doon, may gitara, kasi may fellowship daw sila. Nagdi-disconform or disconfirm doon sa role na pinag-usapan natin ganyan tungkol kay Melvin Matibag. Di ba? Again, sa pagkilala, base sa bilang attorney, bilang NBI director, focus siya sa mission, malakas ang loob, nainiwala siya na Tapos, sabi niya, meron din siyang sinabi kanina, anytime pwedeng arestuhin sa bato. At imagine niyo mga ka-learners, sa kaguluhang nangyayari,
sa kaguluhang nangyayari, nag-fellowship ang NBI. Oh, ano masasabi niyo dyan mga ka-learners? Umadang gabi dito kay Ri, 4051, reversionary tactic para makatakas sa bato. Hindi na yan tatakas si bato. Trap na yan. Ako naniwala akong trap na yan. Unless siguro maglabas ang Supreme Court ng TRO na talagang hindi i-recognize yung ano ng ICC, pwede pa siguro. Pero again, alam niyo naman nangyari kay PRRD. Ako tinanggap ko na ito si Bato madadala ito. Magpakatotoo lang tayo, of course, na para bilang Pilipino, regardless kung suportado ko si Bato or hindi, bilang Pilipino, masakit para sa akin mga ka-learners, lalo na hindi ito terorista. Nagsilbi ito sa bansa. Okay? Well, anyway, yun na nga mga ka-learners, observation natin, nagkakaroon tayo ng schema disconfirmation kasi mukhang salungat yung sinasabi ni Matibag dito na nagkakaroon sila ng fellowship kasama yung lahat ng agents. Wala sila doon sa Senate. Di ba? Oh, I think nanonood naman siguro kayo ng mga movies na mga ganyan-ganyan. Napakadaling sabi dito, alibay. Mga ka-learners, yung ginagawa niya dyan. Uy, bakit hindi nakikita itong chat natin dito? Hindi nag-a-appear Teka lang. Yun nga Again, hindi ako makakapaniwala bilang observer ni Matibag na nagkakagulo sa Senate, mayroon silang mission doon na arestuhin yung isang tao, yet nagfe-fellowship sila. Medyo yun na nga ang hirap paniwalaan mga ka-learners. Yun na nga naisip ko. Kasi nga ito may mga balita na meron daw NBI na nahuli. NBI daw yung nakita ni Attorney Torion. Yun na nga, parang itong ginagawa niya, itong pinapakita na dito na video na kung saan sila may stage, may fellowship daw, ito isang alibay para kung anong mangyari doon sa Senado, hindi sa kanila mababagsak yung blame mga ka-learners. Problema nga lang, sabi dito, may nahuli daw na NBI, na natauhan ng NBI. Di ba? Imagine yung mga ka-learners, hindi pumapasok, hindi fitting alam mo ba, na parang ibig mong magtataka ka talaga, parang isang halimbawa na parang ano bang magandang description natin. Halimbawa, magnanakaw. Sabihin na lang natin, kilala mo yung tao na yan, magnanakaw, proven na ilang beses nang nahuli. And then, ngayon, makikita mo na siya pa ang halimbawa, magsasabi kayo sa na huwag magnakaw, ipasauli yung ninakaw, di ba? Parang hindi nagtugma yung yung pagkakilala mo sa tao doon sa kanyang pinapakita ngayon. Kaya nagkakaroon na tayo ng parang tinatawag namin dyan assimilation. Kasi bagong impormasyon ito na sa kaguluhan na involved ang NBI, una't-una pa lang, tapos yun na nga, may mission sila, kasali sila sa mission sa paghuli kay Bato, yet fellowship sila. Di ba? So hindi tugma. Ang nakikita ko dito, bakit ko nasabing alibay mga ka-learners? Kasi, alam nyo na, I think narinig nyo na rin na meron ding video na may voice recording ni Melvin Matibag. Okay? Tapos may informasyon siya doon na inilabas. May statement siya doon na sinabi na kaya tikang anuhin na walang ebidensya. Yan yung nakakatakot dyan mga ka-learners. Kasi matagal na yun, sabi niya 2020 pa daw yun. Sinabi niya yun kaibigan sa kaibigan pa niya Kaya niyang gawin ito na walang ebidensya. Tama, kaya niyang gawin ito na walang ebidensya. Ibig sabihin, kung nagawa niya yan sa kaibigan niya, tinakot niyang ganyan, well, posibleng hindi niya talaga ginawa. Pero inisip niya yan,
Pasok, ibig sabihin nandyan sa schema niya yan. Nandyan sa mental template niya yan. So, hindi imposible na itong ginagawa dito ni Matibag mga ka-learners nung sinasabi, nandito ako. Ayan, may gitara, may piano, nag-fellowship kami. Medyo ang labo talaga mga ka-learners. Kaya nasasabi ko, alibay yan. Para hindi babagsak sa kanila yung blame. Para meron silang sinasabi na, nandito kami. Di ba? Problema nga lang, yung sasakyan nila doon nakita sa GSIS, mga ka-learners. So, hindi ko alam kung paano ito lusutin. Ito, again, sabi ko nga sa simula pa lang, itong analysis natin dito, behavioral po ito. Behavioral, itong mga base sa mga pinapakita nilang asal, mga paniniwala dito, ini-explain po natin, pinapaliwanag. Pwede po kayong mag-disagree kung naniniwala kayong hindi ito tamang analysis natin. Pero again, focus ko po ay behavior. Kaya nga gumamit tayo ng konsepto ng psychology para ipaliwanag itong nakikita natin. Itong nararamdaman ko. Again, kasi itong schema disconfirmation, ito yung tayo ang makaka-experience dyan mga kababayan, mga ka-learners. Tayo ang magsasabi na parang unusual yung pinapakita niya. Napaka-unusual sa isang NBI director, NBI enforcing agency, parte doon sa grupong kinatasan maghuli kay Bato de la Rosa na kung saan nagsabi ng umaga niya nagsabi na anytime pwedeng hulihin si Bato de la Rosa. Sa mga interviews hindi siya nagsabi na mayroong fellowship sila, yet nung gabi, nung time na nagpagulo at mayroong sinasabing perceived NBI agents, sabihin mo, nandito kami, nag-fellowship kami. Well, probably, so kung mga hindi siguro na mga nag-iisip, maniniwala, mga ka-learners. Di ba? Pero again, yan lang yung nakikita ko. Behavioral tayo dito. So, legal man yan, illegal, hindi ko alam. Pero yun na nga, para sa akin lang bilang Pilipino, hindi ko gusto na mapadala kahit sino sa ibang bansa yung kababayan natin, lalo na walang kasalanan na ginawa sa ating bansa. Ngayon, bakit ko nasabing walang kasalanan mga ka-learners? Kasi ako may personal experience ako regarding war on drugs, mga ka-learners. Okay? Teka lang, search ko. Yung actual. Ayan Okay, teka lang Ayan. Bakit ko nasasabi? Kasi mga ka-learners, nung ako'y nasa university pa, nung 2020, pandemic, di ba? Muntik na akong maniwala na talagang ginagawa nila itong pagtodas ng mga mga involved sa drugs. Muntik na. And then one time, inimbitahan ako ng former student ko na magbigay ng talk sa isang, sabi niya, barangay rehabilitation agency daw. Hindi ko alam. Sabi niya, bigay ka. Imagine niyo, pandemic yun, kailangan ko dumaan ng 3 city dito sa Cebu. Talisay, Cebu City, tapos Mandaue kasi Consolacion yung location niya. So sabi niya, bigay ka dito ng talk kahit 2 hours lang. Okay. Sabi ko, hindi ko awid kasi may mga din, di ba? Kung natatandaan niyo, may mga naka-block doon. Sabi niya, bigyan ka namin ng certificate, galing ito sa enforcing agencies, mga police, pakita mo lang, makakalusot ka na. So yun na nga, pinakita. So anong pinuntahan ko? Eto, mga ka-learners, papakita ko sa inyo. Okay? Ayan Ayan. Ito yung pinuntahan ko. Diniscuss ko na ito matagal na, last year pa, pero ang problema, wala pa tayong viewers may mga views lang sa atin, mga 5 lang, di ba? Ngayon at least mayroon tayong marami, di ba? Ito, community-based drug rehabilitation program. Ito yung
mga ahensyang tinayo ni Bato de la Rosa at ni PRRD.